Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1981. Ang ikalawang antas. Hindi bale, hanapin muna natin ang pasukan sa ikalawang antas ng 9 levels ng Ghost Gate. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso, lumipad lamang sa isang direksyon, mayroong isang lungsod doon. Sa 9 levels ng Ghost Gate, lahat sila ay mga bilanggo ng Demon Spirit Ancient Kingdom, at hinding-hindi sila makakaalis sa 9 passes ng Ghost Gate, kaya nakatira sila dito. Gayunpaman, ang pag-iisip ng tunog na iyon ay nagpapatayo ng mga balahibo ng mga taong ito at ang kanilang buong katawan ay nanginginig. Sa makatuwid, medyo kakaunti ang mga tao na umalis sa unang antas ng Ghost Gate at pumunta sa pangalawang antas. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Yezuan sa lungsod na iyon, at pagkatapos ay nagtanong ng mabuti, at nalaman ang lokasyon ng ikalawang antas ng Ghost Gate. Kung gusto mong pumunta mula sa unang antas ng Ghost Gate hanggang sa ikalawang antas ng Ghost Gate, kailangan mong dumaan sa isang mahabang ropeway, ngunit ang mahabang ropeway na ito, kahit na master ka ng Saint Venerable level, natatakot ako na hindi ito ganoon kadaling dumaan. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Ang mahabang ropeway na iyon ay talagang walang espesyal, ngunit kapag may tumapak dito, maririnig nila ang nakakadurog na tunog na iyon, at pagkatapos ay hindi na nila matiis na mahulog sa bangin. Walang nakakaalam kung ano ang nasa ilalim ng kalaliman, ngunit masasabi nila sa pamamagitan ng Life Jade Plate na lahat ng nahulog sa kailaliman ay namatay ng walang kataliwasan. Ngayon ay magagamit ko na ang Time Rewind skill, ngunit hindi ako natatakot sa mahabang ropeway na ito. Sa pag-iisip nito, direktang umalis si Yezuan. Makalipas ang halos kalahating araw, dumating siya sa mahabang ropeway. Ang mahabang ropeway na ito ay hindi mahaba, kung ang Blackhorn ay lilipad ng buong lakas, aabutin ng halos kalahating minuto bago makarating, at kung ito ay isang Saint Venerable level master, ito ay magiging mas mabilis. Buti na lang may formation sa mahabang ropeway na ito, at hindi ka makakalipad, kaya paamo lang ang gamit mo para magmadali. Tingnan natin, agad na sabi ni Yezuan. Sa sandaling iyon, ang tatlo ni Shulao, Pot-Ian at Heijiao ay tumuntong sa mahabang ropeway. Sa una ay wala, ngunit sa oras na sila ay isang ikasampu ng kaunti, ang mga hiyawan ay umalingaw-ngaw. Hindi ito narinig ni Yezuan, ngunit narinig ito ng tatlong matatanda. Dahil sa nakakadurog pusong sigaw na ito, hindi nila maiwasang tumigil, at ang kirot sa kanilang mga ulo ay hindi sila makagalaw ng kalahating hakbang. Sa huli, silang tatlo ay nahulog mula sa mahabang ropeway, at ang kanilang mga katawan ay lumubog sa madilim na kailaliman. Nagpatuloy ang hiyawan, at hindi nagtagal, narinig ni Yezuan ang tatlong system prompt. Ding, patay na ang Diyos ng apoy na si Kilin. Ding, patay na ang Heaven-breaking God Ape. Ding, ang paglamon sa Black-scaled Dragon ay patay na. Nalaglag lahat ang tatlong matandang puno. Gayunpaman, bago sila mamatay, nakita ni Yezuan ang isang figure sa kanilang mga mata. Ito pala ay isang bihirang banal na hayop, ang Pain Banshee. Biglang naintindihan ni Yezuan. Ang Pain Banshee ay isang espesyal na banal na hayop, kahit na ang kapangyarihan ng pag-atake ay hindi malakas, ngunit ang sigaw ay maaaring direktang umatake sa kaluluwa. Kung ito ay sumisigaw ng buong lakas, kahit na ang isang master ng parehong antas ay madudurog na kaluluwa. Ang masakit na banshee na ito ay dapat na itinapon pagkatapos na mapaamo ng Demon Spirit Ancient Kingdom, kahit man lang sa Saint Venerable level. Ang sigaw nito ay wala ng epekto ng pag-atake sa kaluluwa, at ito ay magpapasakit lamang sa mga tao sa unang antas ng Ghost Gate, ngunit ito ay sapat na. Maliit lang itong kahulugan. Para kay Yezuan, Sword Immortal Clone, umalis ka na. Sa ngayon, hinahayaan ni Yezuan ang Sword Immortal Clone na dumaan sa mahabang cableway. Nang maabot niya ang ikasampu ng oras, ang mga hiyawan ay muling tumunog, ngunit ito ay walang epekto sa Invincible Sword Immortal Clone. Hindi nagtagal, ang Sword Immortal Clone ay dumaan sa mahabang ropeway at nakarating sa ikalawang antas ng Ghost Gate. Pagkatapos, ginamit ni Yezuan ang kakayahan ng clone upang lumipat ng posisyon sa pagitan niya at ng Sword Immortal Clone, at pagkatapos ay itabi ang wuswang na pares ng mga espada. Siyam na antas ng Ghost Gate,
ang isang antas ay mas mahirap kaysa sa isa. Kung ihahambing mo ito, ang unang antas ay may pinakamaraming tao, dahil walang panganib, makinig lamang sa ganoong uri ng pag-iyak isang beses sa isang araw. At ang ikalawang antas ng siyam na antas ng Ghost Gate, ito ay tinatawag na Flame Pass. Mayroong mataas na temperatura dito. Kapag nakapasok ka, ang banal na kapangyarihan sa katawan ay patuloy na mawawala. Kung wala kang anumang kakayahan, ikaw ay magiging isang basurang tao kapag pumasok ka sa ikalawang antas ng Ghost Gate, hanggang kamatayan. Kung ang banal na kapangyarihan ay mauna, kung gayon ang mga hindi malakas sa pangangatawan, o mga walang paraan, ay iiho hanggang mamatay. Kaya lang hindi ito banta kay Yezuan. Si Yezuan, na may bloodline ng Immortal Kilin at ang Immortal Divine Phoenix, ay may napakalakas na flame resistance, kasama ng super recovery na kakayahan ng Immortal Divine Phoenix bloodline, ang kapaligirang ito ay may kaunting epekto sa kanya. Gayunpaman, ang kaharian ni Yezuan ay masyadong mababa, kaya maaari lamang siyang magtago sa katawan ng itim na sungay. Wala si Prince Narang sa second level ng Ghost Gate. Sinubukan ni Yezuan na kunin ang induction token, ngunit wala siyang nakuhang anumang tugon, kaya dapat nasa ikatlong antas ng Ghost Gate si Prince Rong o mas bago. Si Prinsipe Rong ay ang prinsipe ng sinaunang kaharian ng Kangyan, iyon ay, ang kapatid ng emperador ng sinaunang kaharian, at ang kanyang lakas ay natural na hindi magiging mahina. Siya ay malubhang nasugatan sa isang malaking labanan, at pagkatapos ay hindi sinasadyang siya ay natalo sa siyam na antas ng Ghost Gate, at ngayon ang kanyang lakas ay humigit kumulang na nakabawi, kaya hindi siya dapat gumala sa mga unang antas ng una at ikalawang antas ng Ghost Gate, pagkatapos ng lahat, siya mismo ay nais na lumabas. Dahil ito ang kaso, kailangan ni Yezuan na pumunta at hanapin ang pasukan sa ikatlong antas ng Ghost Gate. Sa pagmamadali, nakalusot din siya sa ikaapat na baitang Saint King, at sina Shulao at Pot Ian ay nasa 8th rank Saint Kings, isang realm na kulang sa Black Corner. Sa isa pang 10 araw, ang Black Horn ay makakalusot, at ang lakas nito ay magiging mas malakas sa oras na iyon, upang si Yezuan ay magiging mas ligtas at mas maginhawa sa 9 levels ng Ghost Gate. Noon nangyari yun, Yezuan, nakapasok ka na sa 9th pass ng Ghost Gate. Bigla siyang tinawag ni Gu Tianlei. Oo, nakarating na ako sa ikalawang antas ng Ghost Gate, sagot ni Yezuan. Sige, ingat ka. Pagkatapos tumugon ng ilang salita, nagsimulang magpatuloy si Yezuan sa kanyang paglalakbay. Sa pagkakataong ito ay may nakasalubong siya sa kalsada, ngunit base sa aura sa katawan ng kabilang partido, ang kabilang partido ay naging isang Saint Venerable Powerhouse. Bagamat malakas ang aura ng taong ito, mukha siyang depressed, halatang matagal na siyang nasa second level nitong Ghost Gate, kaya hindi ganoon kalakas ang kanyang combat power. Pinag-isipan ito ni Yezuan sa kanyang puso at nagpa siya na gumawa ng hakbang dito. Black Horn, Sword Immortal Clone, up! Agad namang nag-utos si Yezuan. Natuklasan din ng kabilang partido si Yezuan, ngunit ang kaharian ni Yezuan ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkagulat. Mangyayari ba ito sa akin? Magandang bata, hanapin ang kamatayan. Ang Saint Venerable Master na ito ay galit na galit, at direktang sinampal ito, at agad na sinampal ang itim na sungay sa sarsa ng karne. Napakalakas ng pag-atake. Ang mga makakarating sa ikalawang antas ng Ghost Gate ay dapat lahat ng Saint Venerable Masters, kung hindi, sila ay mamamatay. Sa lakas ko ngayon, tinatansya na hindi ako makakakuha ng foothold sa ikalawang antas ng Ghost Gate na ito. Inisip ito ni Yezuan sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagpa siya na gumamit ng time rewind, pabalik noong siya ay kakapasok lamang sa ikalawang antas ng Ghost Gate. Pagkatapos, nagpa siya siyang mag-concentrate muna sa pag-urong, sa pasukan ng ikalawang antas ng Ghost Gate, sa dulo ng mahabang ropeway. Ang retreat na ito ay 10 araw. Pagkaraan ng 10 araw, sa wakas ay nakapasok siya sa ika-6 na baitang Saint King, habang sina Shulao, Broken Heaven, at Blackhorn ay nakalusot sa unang ranggo na Saint King. Kabanata 1982, ang landas ng alab. Ngayon, kung ay dadagdag ng Blackhorn ng Heart of the Demon Dragon, malamang na makakalaban niya ang isang master sa Saint Venerable level. Pagkatapos ng lahat, mayroon ding tulong ng Sword Immortal Clone at ng Three Elder, at mayroon ding mga environmental factors.
Tungkol naman sa Demon Dragon's Heart na napakadaling gamitin, hindi nag-atubili si Yezuan na i-recycle ang Eye of Perception, at pagkatapos ay kumuha ng 2 Devouring Point, at pagkatapos ay gumamit ng kaunti para ayusin ang Demon Dragon's Heart. Matapos makapasok, patuloy na nagmamadali si Yezuan, at nakilala ang isang tao makalipas ang kalahating araw. Bagamat hindi ang taong nagsample ng itim na sungay sa sarsa ng karne noong araw na iyon, ngunit sa paghuhusga mula sa hininga, marahil ito ay tungkol sa isang santo sa unang baitang. Blackhorn, Sword Immortal Clone, 3 old, sumakay na tayo. Direktang nag-order si Yezuan. Biglang nagpatayan silang tatlo, tapos nag-aaway. Kung ito man ay si Hejiao o Shu Lao, lahat sila ay may immortal na katawan, at ang mga Sword Immortal na clone ay mas baluktot, at hindi man lang sila mamamatay. Sa ilalim ng magkasanib na pagsisikap ng tatlo sa kanila, ang unang Gradong Santo na kagalang-galang ay mabilis na natalo, at pagkatapos ay nilamon sa lumalamon na espasyo ng itim na sungay. Paghahanap ng kaluluwa. Pagkatapos, hiniling ni Yezuan kay Megatron na hanapin ang kaluluwa ng taong ito, at natutunan ang ilang bagay tungkol sa ikalawang antas ng Ghost Gate na ito. Kung tungkol sa lokasyon ng ikatlong antas ng Gate ng Multo, hindi ko alam. Sige na, dahil sa pagmamayari ng Immortal Phoenix Bloodline, maaaring kumilos si Yezuan ng walang mga paghihigpit. Kung siya ay ibang tao, pagkaraan ng ilang sandali, kailangan niyang huminto at mabawi ang kanyang banal na kapangyarihan, kung hindi ay siya ay maubos. Little Master, may mga nag-aaway dito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang balita ay nagmula kay Shu Lao, at nakita ni Yezuan ang 2 taong naglalaban sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nabasag ni Yezuan ang kawalan at pumasa. Nag-aaway ang dalawa, pinakagusto niya ang ganitong sitwasyon, dahil pwede siyang mangingisda sa bawat pagkakataon, at kapag natalo ang kabilang partido, magpapaputok muli. At pagkatapos niyang mapanood ito saglit, nalaman niya kung ano ang naging sanhi ng labanan ng 2 tao. Ang antas ng apoy ng ikalawang antas ng Ghost Gate na ito, dahil sa napakataas na temperatura, ang banal na enerhiya sa hangin ay napakarahas, at ang ilang mga tao ay sumisipsip ng banal na kapangyarihan sa hangin kapag ang banal na kapangyarihan ay patuloy na natupok. At walang tableta na sumusuporta dito. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay apektado ng marahas na banal na kapangyarihan, at sila rin ay nagiging napakarahas, na nakakaapekto sa isip, at nagsimula silang makipaglaban sa paningin ng mga tao. Si Yezuan ay mayroong Immortal Killin Bloodline at Immortal God Phoenix Bloodline, ngunit hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Sa oras na ito, ang taong may kapangyarihan ng galit ay malubhang nasugatan ang kalaban. Malapit na, papatayin na. Sige, shoot tayo. Nakita ni Yezuan ang pagkakataon at agad na hiniling sa Sword Immortal Clone na hintayin na gumalaw ang init. Assassination Eye. Ang Sword Immortal Clone ang nanguna sa pagkislap sa likod ng nagngangalit na Saint Venerable, at isang espada ang nalaslas. Bang! Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang marahas na banal na kapangyarihan ang bumuhos sa katawan ng kalaban, at ang Sword Immortal Clone ay napailing. Gayunpaman, ang Sword Immortal Clone ay hindi sumuko at ginamit ang Eye of Assassination para muling umatake. Bagamat may limitasyon ang bilang ng mga Death Order, walang Assassination Eye. Isa sa mga mahihirap na bagay tungkol sa Sword Immortal Clone ay na pagkatapos markahan ang kalaban ng Death Chase Order, maaari mong gamitin ang Assassination Eye ng walang limitasyong bilang ng beses, na lubhang nakakainis. Bilang karagdagan, ang matanda ng puno ay naging pangunahing katawan at nagsimulang umatake, bagaman mahina ang kanyang lakas, ngunit sa kapaligiran ng antas ng apoy, mayroon siyang pagtaas. Siyempre, ang pinakamalakas ay walang iba kundi ang Blackhorn, na nagsasanib sa puso ng Demon Dragon, kasama ng ibinahaging bloodline ng Immortal God Phoenix. Kahit na ito ay isang second-grade Saint Venerable, natatakot ako na hindi niya ito matutulungan. Di nagtagal, ang unang Gradong Santo na ito na ang isip ay naapektuhan ng marahas na banal na kapangyarihan ay binomba at pinatay. Pagkatapos ay hinanap muli ni Yezuan ang kaluluwa niya at ng iba pang mga bangkay, at sa pagkakataong ito, sa wakas ay nalaman niya kung nasaan ang ikatlong antas ng Ghost Gate. Ang ikatlong antas ng Ghost Gate ay ang dumaan sa isang landas ng apoy, kung saan ang banal na chi ay sagana, ngunit ito ay labis na marahas,
at ang mga ordinaryong tao ay maaapektuhan ng kanilang mga isip kapag sila ay lumakad papunta dito, kaya inirerekomenda na ang Sanpin Saint Venerable ay muling dumaan dito. Nanliit ang mga mata ni Yezuan. Sa ganitong paraan, madadaanan niya ang flame path na ito at makapasok sa ikatlong antas ng Ghost Gate. Ang 9 passes ng Ghost Gate ay talagang isang rehiyon, na may maraming lungsod, teleportation arrays, at iba pa. Makalipas ang isang araw, dumaan si Yezuan sa teleportation array at napunta sa landas na ito ng apoy. Ngayon lang, may 2 tao sa kanyang harapan na naghahanda na pumasok sa landas ng apoy. Sa oras na dumating si Yezuan, nakapasok na sila. Tingnan natin, huminto si Yezuan, at hindi agad pinapasok ang mga matatanda ng puno, ngunit naghanda na maghintay at makita. Ang landas ng apoy na ito ay hindi nakikita, ngunit nakita ni Yezuan na ang 2 tao nakakapasok lang sa landas ng apoy, pagkaraan ng ilang sandali ay lumakad, ay biglang nagsimulang mag-atake sa isa't isa. Boom! Sa landas ng apoy, narinig ang tunog ng labanan. Hindi nagtagal, ang isa sa kanila ay binomba at napatay, habang ang isa naman ay nawala sa larangan ng pangitain ni Yezuan nang hindi man lang iniligpit ang bangkay. Ang landas ng apoy na ito ay talagang hindi simple, ngunit hindi pa rin ito nakakaapekto sa akin. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso, ibig sabihin, hayaang magpadala si Shu Lao at ang iba pa. Ang Three Elder, ang Sword Immortal Clone, at ang Black Horn ay sabay na pumasok sa Flame Path at nagsimulang sumulong ng mabilis. Gayunpaman, pagkatapos nilang maglakad ng ilang sandali, may nagbago rin. Si Three Elder at Black Horn ay nagsimulang umatake sa isa't isa, at sa wakas si Three Elder ay napatay ng Black Horn. Ding, patay na ang Diyos ng apoy na si Kilin. Ding, ang Fire God Unicorn ay nabuhay muli. Pagkatapos tumunog ang 2 system prompt, ipinatawag ni Yezuan ang Three Elder. Munting guro, hindi ko mapigilan ang marahas na banal na chi, at nawalan ako ng malay. Medyo nahihiya na sabi ni Elder Shu. Ayos lang. Ngumiti si Yezuan at sinabi, Sword Immortal Clone, ibalik ang itim na sungay. Panipi, sa oras na ito, sa landas ng apoy, tinatalo ng itim na sungay ang immortal na clone ng espada. Naapektuhan din ang Black Horn, at hindi ito kontrolado ni Yezuan, na talagang kakaiba. Sa susunod na sandali, ang Sword Immortal Clone ay tumanggap ng itim na sungay sa lumalamon na espasyo. Ang landas ng apoy na ito ay maaari lamang lockeran ng Sword Immortal Clone sa hindi magagapi na estado. Ang Invincible Sword Immortal Clone ay nagsimulang lumalim, at pagkatapos ay iniligpit ang bangkay. Ang ganitong uri ng pag-atake sa isa't isa ay malinaw na hindi mangyayari sa unang pagkakataon, kaya maaaring may iba pang mga bangkay sa landas ng apoy na ito. Tamang-tama, pagkatapos lumakad ng ilang sandali ang Sword Immortal Clone, nakasalubong niya ang isa pang bangkay, at pagkatapos ay iniligpit ito ng Sword Fairy Clone. Matapos mawala sa kanilang isipan, wala na silang pakialam sa mga interes na ito, ang alam lang nilang lumaban. Sa daan, ang Sword Immortal Clone ay nakatagpo ng maraming bangkay, at halatang walang dumaan sa Land of Flames, kaya mas mura ito para kay Yezuan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ang Sword Immortal Clone ay bumangga sa isang tao, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi isang bangkay, ngunit isang buhay na tao. Itong taong ito ang pumatay sa kasama niya kanina lang. Hindi ito ang punto ay ang kabilang partido ay isang santo sa ikalawang baitang. Kung ito ay nasa labas, maaaring makalaban siya ni Yezuan, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay ubusin ang kabilang partido. Ngunit sa landas na ito ng mga apoy, pagkatapos mawala sa kanilang isipan ang kabilang partido, patuloy nilang hinihigop ang marahas na banal na enerhiya, at ang kanilang lakas ay mas nakakatakot kaysa noong sila ay nasa kanilang rurok. Kabanata 1983, Kakaibang Ice Sculpture. Sa kabutihang palad, ang Sword Immortal Clone ay si Xiao Qiang, na hindi maaaring patayin, at nang humarap sa kabilang partido, direkta siyang nag-flash ng isang assassination ay sa likod ng kalaban. Pagkatapos, mabilis na tumalikod ang kabilang partido at binasag ang isang suntok sa immortal na clone ng espada, pinasabog ito pabalik at lumipad palabas. Ang taong ito ay isang second-grade Saint Venerable, kahit ang Black Horn ay hindi kayang makipaglaban sa kanya, lalo pa ang isang Sword Immortal Clone, kaya mas mabuting hayaan siyang lumaban sa landas ng apoy.
Bahagyang kumulat ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Solusyon na yan. Kung walang ibang tao sa landas ng apoy, ang Sword Immortal clone ay maaaring umalis sa paglalakad. Ngunit may mga taong hamarang, kaya kailangan niyang gamitin ang pamamaraang ito. Sinuntok. Boom! 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 Isang muffled sound ang kumalat. Ang ikalawang Dreadong Saint Venerable na iyon ay damapo sa Sword Immortal clone na may suntok ng suntok, na itinutok ito sa hangin ng hindi mabilang na beses. Kahit na ito ay isang kagalang-galang na santo sa ikatlong baitang, pagkatapos na dumanas ng napakaraming suntok, natatakot ako na siya ay malubhang masugatan, ngunit sa kabutihang palad, ang Sword Immortal clone ay hindi magagapi, kaya siya ay mailigtas. Hindi nagtagal, nakilala ng Sword Immortal clone ang pangalawang malaking buhay na tao, at pagkatapos ay inatake ng dalawa ang isa't isa at pinatay ang isa't isa. Ang bangkay ay nakuha ng Sword Immortal clone, at pagkatapos ay pinalipad muli. Makalipas ang halos kalahating araw, ang Sword Immortal clone ay tuluyang natamba sa lupain ng apoy. Bukod dito, patuloy na umatake ang lalaking bumugbog sa kanya dahil nawalan siya ng malay. Void Positioning. Mabilis na tinanong ni Yezuan ang Sword Immortal clone na hanapin ito, at pagkatapos ay hayaang masira ang itim na sungay sa kawalan at dumaan. Ang ikatlong antas ng Ghost Gate na ito ay tinatawag na Ice Pass, at gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay isang lupain ng yelo at nyebe, na lubos na kaibahan sa Flame Pass ng ikalawang antas ng Ghost Gate. Ang taong nawala ng malay sa pamamagitan ng Raging Holy Chi, matapos makapasok sa ikatlong antas ng Ghost Gate, ang Blazing Holy Chi sa kanyang katawan ay pinigilan at talagang nakabawi. Nagkataon lang na inalis na ni Yezuan ang wuswang pares ng mga espada, at ang Sword Immortal clone ay nawala. Ako, nakapasa. Ang pangalawang ranggo na si Saint Venerable ay medyo nagulat, ngunit hindi niya nakita ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasama na pumasok sa landas ng apoy kasama niya. Matapos ang pag-iisip ay alam na niya ang dahilan kaya napabuntong hininga siya at umalis na mag-isa. Dahil sa sinabi niyan, kung hindi dahil sa clone ng Sword Immortal sa pagkakataong ito, malamang na kailangan niyang patuloy na gumala sa Flame Path, at hindi siya makakapatay mula sa Flame Path. Gayunpaman, ang susunod na antas ng malamig na yelo ay magiging mas malupit kaysa sa antas ng apoy. Ang lupain ito ng yelo at nyebe ay magpapalamig ng kanilang banal na kapangyarihan, at kung ang banal na kapangyarihan ay hindi magagamit, kung gayon sila ay magyelo hanggang mamatay. Nandito na ang Second Grade Saint Venerable, at mayroon ding panganib na mahulog, at ang Third Grade Saint Venerable level lang ang maaaring kumilos dito. Itong malamig na Ice Pass, nabalitaan kong napakapayapa, tutal, lahat ay gustong iligtas ang kanilang buhay, at hindi sila gag-ala sa labas, lalo pat makipaglaban. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso, kaya nabasag niya ang kawalan at diretsyong nagmula sa Flame Pass patungo sa Cold Ice Pass. Pagkalapag pa lang niya ay naramdaman na niya ang lamig sa paligid, at nasa katawan pa rin siya ni Blackhorn, kung hindi dahil sa proteksyon ni Blackhorn, na-freeze siya at naging isang ice sculpture. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Yezuan ang induction token, ngunit wala pa ring tugon. Mukhang wala na si Prinsipe Nerong sa ikatlong daanan ng Ghost Gate. Sige na, sinimulang hayaan ni Yezuan na lumipad ang Blackhorn sa lupain ito ng yelo at nyebe, at kailangan niyang maunawaan ang pagdaan ng yelo na ito. Gaya ng dati, hinanap niya ang spread para mahanap ang isang tao sa Ice Pass, at pagkatapos ay hinayaan niyang kainin ito ni Blackhorn. Mula sa ikatlong antas ng pinto ng Ghost hanggang sa ikaapat na antas ng pinto ng Cabinet, kailangan mong tumawid sa isang hanay ng bundok ng yelo at nyebe, at kung wala kang sapat na lakas, hindi ka talaga makakalusot, at kailangan mong ma-freeze sa isang iskultura ng yelo. Nadama ni Yezuan na kung hahayaan niyang mag-clone ang Sword Immortal, hindi ito magiging problema. Gayunpaman, ang pang-apat na antas ng Ghost Gate na ito ay nangangailangan ng hindi bababa sa ikatlong baitang santo na kagalang-galang na makapasok, kaya nanatili si Yezuan dito ng ilang araw pa sa ikatlong antas ng Ghost Gate. Ding, nakalusot ang host, at siya ang kasalukuyang 7th rank Saint King. Ding, ang Flame God Kilin, Megatron, Heaven-breaking God Ape, at Devouring Black-Scaled Dragon ay nakalusot, at sila ay kasalukuyang second-grade Saint Monarchs. Nasira ang kaharian,
pagkatapos ay maaari rin silang pumunta sa susunod na lugar. Sa pagkakataong ito, hinayaan pa rin ni Yezuan na mag-clone ang Sword Immortal, at hindi nagtagal ay dumaan sa Ice and Snow Mountain Range at nakarating sa ika-4 na antas ng Ghost Gate. Gaya ng dati, pagkalapag niya ay inilabas niya ang induction token. Ngunit sa pagkakataong ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Induction token, may reaction. Prinsipe Rong, sa direksyong Hilagang Kanluran. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas ay nahanap ko na si Prince Rong. Sa sandaling iyon, si Yezuan ay nagwawalis sa direksyong Hilagang Kanluran. Ang pang-4 na antas ng Ghost Gate na ito ay tinatawag na Wind Pass, kung saan magkakaroon ng mabangis na hangin sa lahat ng oras, at kung hindi ka mag-iingat, ikaw ay magkakahiwalay. Kung ihahambing mo ito, natural na mas madaling makapasa sa unang antas, kahit na ito ay nasa ice level at fire pass. Phew! Hindi pa nakakatakbo si Yezuan ng ilang hakbang bago lumitaw ang isang marahas na hangin. Dahil sa malaking sukat nito, ang itim na sungay ay hindi madaling umiwas, at ito ay hindi sinasadyang naputol ng isang malaking piraso ng laman. Napakalakas, kung ulo, patay. Nang inag si Yezuan, ang talam ng hangin na ito ay tila hindi isang bagay na maaaring kunin ng mga ordinaryong tao, kahit na ito ay isang santo sa ika-4 na baitang kagalang-galang, natatakot ako na hindi ito gagana. Gayunpaman, hindi nito mapigilan ang mga yapak ni Yezuan kahit kaunti. Maya-maya, nakarating siya sa isang lugar kung saan medyo kakaunti ang mga wind blades. Sa oras na ito, ang induction token ay namumulaklak na may puting kinang. Tumingin si Yezuan sa tamang direksyon, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagmamadali. Hanggat nahanap mo si Prince Rong, ang gawain ay kalahating natapos. At ang kalahati pa ay para kunin si Prince Rong palabas ng 9 levels ng Ghost Gate. Ang kinang ay naging mas nakakasilaw, tumingin si Yezuan sa direksyon, at sa wakas ay nakakita ng isang ice sculpture. Hindi maganda, nagbago ang mukha ni Yezuan, hindi ba dapat may aksidente? Mabilis siyang nagwalas, pagkatapos ay tumingin dito, at agad na naalimpungatan. Ipinakita sa kanya ni Gu Tianlei ang hitsura ni Prinsipe Rong noon, at ang eskulturang ito ng yelo ay hindi si Prinsipe Rong. Kaya, paano siya madarama ng induction token? Mabilis na inilagay ni Yezuan ang ice sculpture na ito sa lumalamon na espasyo, dahil patay na ang kabilang partido. Sa oras na ito, biglang naalala ni Yezuan ang isang kakaibang lugar. Dito, ito ang ika-4 na antas ng Ghost Gate, hindi ang ika-3 antas ng malamig na yelo. Dito, paano magkakaroon ng ice sculpture? Tsaka kanina pa siguro nakatayo dito ang ice sculpture, bakit hindi nabasag ng wind blade? Inilabas muli ni Yezuan ang ice sculpture, at pagkatapos ay sinubukan ito, at nalaman na ang ice sculpture na ito ay talagang nakaharang sa wind blade. Sino bang master ang gumagamit ng martial arts ng ice attribute para palamigan ang mga tao? Medyo na-curious si Yezuan. Ngayon, dumarating na naman ang problema. Niayelo ang taong ito, malamang na hindi mababa ang kaharian, at kahit na ang talim ng hangin ay maaaring hamarang dito. Kaya, paano nakalusot si Yezuan sa ice crystal layer sa labas? Muling inilagay ni Yezuan ang ice sculpture sa lumalamon na espasyo, at dito, siya ang hari. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, kahit na siya ay hindi makalusot sa ice crystal layer, kaya kailangan niyang subukan ang pangalawang paraan. Free boss, subukan mo muna. Hiniling ni Yezuan kay Shu Lao na gawin ito, ang huli ay ang flame god na si Qilin, na nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan ng apoy. Gayunpaman, ang lumang puno ay hindi makakatulong sa eskulturang ito ng yelo. Kabanata 1984, ang ika-6 na antas ng Ghost Gate. Hindi ako naniniwala, Qilin Burning Sky Flame. Nanlaki ang mga mata ni Tri-Old, bamuka ang bibig, at ginamit niya ang pinakamalakas niyang atake. Boom! Tinakpan ng pinakamalakas na pag-atake ng Tree Elder ang ice sculpture, ngunit wala pa rin itong epekto. Grabe, Blackhorn, subukan mo ang Devouring Dragon Roar. Sabi ulit ni Yezuan. Phew! Ang itim na sungay ay umungol hanggang sa langit, at nagbuga ng isang subaw ng itim na hininga ng dragon sa ice sculpture. Sayang lang ang defensive ability nitong ice sculpture na ito na walang silbi na lumunin man lang ang dagandong ng dragon.
Kahit na ang 5th rank Saint Venerable ay kayang gawin ito, tama. O ito ba ay ang 6th rank Saint? Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Ginamit niya ang induction token upang mahanap ang ice sculpture na ito, ngunit hindi niya masira ang ice sculpture, kaya walang paraan upang malaman kung bakit ang taong ito sa ice sculpture ay may induction token ni Prince Rong. Gayunpaman, mayroon pa ring huling tampok na pumatay si Yezuan. Sword Immortal Clone, basagin mo. Sabi ulit ni Yezuan. Sa sandaling iyon, ang Sword Immortal Clone ay nagsimulang patuloy na umatake. Ang Sword Immortal Clone ay may mga kakayahan ni Yezuan, na isang hindi magagapi na bersyon ng Yezuan, kaya natural na mayroon siyang epekto ng pagpatay sa isang hit. Masyadong matigas ang layer ng ice crystals na ito, at hindi ko alam kung anong Realm Master ang naiwan dito, kaya tumagal ang Sword Immortal Clone. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring magandang lugar si Yezuan para lumamon ng espasyo. Isang araw sa labas, 1,000 taon sa loob. Gayunpaman, tumagal ang Sword Immortal Clone ng isang buong oras mula sa labas ng mundo upang matrigger ang one-hit kill effect at basagin ang ice crystal layer. Sa labas ng mundong ito sa loob ng isang oras, ang Sword Immortal Clone ay hindi alam kung ilang espada ang kanyang ibinato, at ngayon ito ay sa wakas ay nabalik. I-click. Sa puntong ito, ang ice crystal layer ay nabasag na, at ang bangkay ay nalantad sa hangin. Sa sandaling iyon, mabilis na pumunta si Yezuan para tingnan ito at hiniling kay Megatron na magsagawa ng soul search. Gayunpaman, ang proseso ng paghahanap ng kaluluwa ay tumagal din ng kalahating araw mula sa labas ng mundo, iyon ay mga 500 taon sa lumalamon na espasyo. Napakataas ng kaharian ng taong ito. Diyos ko, ito ay isang mataas na antas ng santo. Nagulat si Yezuan. Gayunpaman, alam din ni Yezuan ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ang taong ito ay miyembro ng personal na bantay ni Prince Rong ng Kangyan Ancient Kingdom, at pumasok din siya sa 9 passes ng Ghost Gate at gustong hanapin si Prince Rong. Ang induction token ni Yezuan noon ay isang maliit na magic weapon na nakakaramdam ng kanyang katawan, at ang magic weapon na ito ay ibinahagi ng lahat sa Pro Guard team. Sa madaling salita, sa pagkakataong ito ay hindi si Prinsipe Rong ang naramdaman ni Yezuan. Gayunpaman, ang Tiancun ring ng taong ito ay mas mura kaysa kay Yezuan, at mayroong maraming cultivation resources dito. Nakalimutan din ni Gu Tianlei na sabihin kay Yezuan noon, nagpadala rin siya ng personal na bantay at iba pa, para palagi niyang masuri ang 9 na daanan ng Ghost Gate para makita kung nasa isang espesyal na lugar si Prince Rong at hindi naramdaman. Marahil, ang unang antas ng Ghost Gate ay posible rin. Hinanap ni Yezuan ang kaluluwa ng mga personal na gwardya ni Prinsipe Rong, at mula sa alaala ng huli, nakita niya na ito ay isang lalaking nakaputi, at pinalamig niya ito ng ganito sa isang suntok lamang. Bukod dito, ang lalaking ito na nakaputi ay hindi man lang minamaliit ang kanyang Tiancun ring, at hindi siya natatakot sa talim ng hangin sa ika-4 na antas ng Ghost Gate, at pagkatapos ay diretsyong umalis. Ang Demon Spirit Ancient Kingdom na ito ay talagang nakakatakot, at maging ang 8th rank Saint Venerable o maging ang 9th rank Saint Venerable ay tinanggap na. Matapos matanggap ang bangkay ng miyembro ng personal na guard na ito sa lumalamon na espasyo, hindi nag-react ang induction token ni Yezuan. Mukhang kailangan pa niyang ituloy ang investigasyon. Hindi nagtagal, nakarating siya sa ika-5 antas ng Ghost Gate, na isang Tempest Canyon, at ang dalas ng pag-atake ng Windblade ay napakataas, kahit na ang ika-4 na baitang Saint Venerable ay may malaking tsansang mamatay. Nakakalungkot lang na kahit na tumaas ng 10 beses ang attack power ng Windblades na ito, hindi nila matutulungan ang Sword Immortal Clone. Gayunpaman, ang mga Windblades na ito ay magulo, at ang mga Sword Immortal Clone ay patuloy na tinataboy, at talagang tumagal ng ilang araw upang madaanan ang Tempest Canyon na ito. Gayunpaman, sa wakas ay pumasa ito. Kasabay nito, umunlad din ang kaharian ni Yezuan, naabot ang ika-8 ranggo na Saint King, sina Shulao at Heijiao, at nakapasok din sa ika-3 baitang Saint Monarch. Napakababa pa rin ng kaharian na ito. Ang gawain ng pagliligtas kay Prinsipe Rong, mas maaga itong natapos, mas maganda ang gantimpala. Ngayon ay pumapasok na ako sa 9 na antas ng Ghost Gate na ito sa loob ng 1 buwan, kung ito ay makumplito, hindi ko alam kung anong uri ng gantimpala ang magkakaroon.
Nagpantasya si Yezuan sa kanyang puso, ngunit ang gantimpala ay malayo sa kanya. Sa mga oras na ito, nakarating na siya sa ikalimang antas ng Ghost Gate, at kararating lang niya rito, at hindi niya alam kung anong mga pakulo ang nasa ikalimang antas na ito, kaya siya lang mismo ang makakaranas nito. Lumingalinga siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang kakaiba, ngunit sa pagkakataong iyon ay biglang bumagsak ang isang kulog mula sa langit. Boom! Ang kulog na ito ay direktang tumama sa katawan ni Heijiao, at pagkatapos ay kumalat kay Yezuan sa katawan ni Heijiao. Sa isang iglap, naramdaman ni Yezuan na ang kanyang mga mata ay itim at ibinaba ang tawag. Ano, patay? Ang huling clone ni Yezuan ay natakot, at nagmamadaling inihagis ang time rewind skill upang bumalik sa oras bago siya pumasok sa ikalimang antas ng Ghost Gate na ito. Pagkatapos, espesyal siyang pumunta sa ikaapat na antas ng Ghost Gate para mag-imbestiga. Ang ikalimang antas ng Ghost Gate na ito ay tinatawag na Thundering Pass. Ang sinumang papasok sa ikalimang antas ng Ghost Gate ay hindi dapat manatili sa isang lugar sa loob ng 3 segundo, kung hindi, magkakaroon ng kulog. Si Fang Kai Yezuan ay natigilan sandali, at pagkatapos ay napatay ng kulog. I see, para lang gumalaw. Agad na naunawaan ni Yezuan, at pagkatapos ay muling hinayaan ang Sword Immortal clone na dumaan sa Tempest Canyon at makarating muli sa ikalimang antas ng Ghost Gate. Sa pagkakataong ito, agad siyang nagsimulang kumilos, walang tigil. Ang antas na ito ay talagang kakaiba, at ito ay lubos na kaibahan sa Ice Pass. Ang malamig na Ice Pass ay dahil ito ay masyadong malamig, at ang lahat ay pinapanatili ang pagkonsumo ng banal na kapangyarihan, kaya sila ay karaniwang hindi lumalakad sa labas. At ang dumadagandong na ito, ngunit kailangan itong patuloy na ilipat, upang makita mo ang mga tao sa lahat ng dako. Prince Rong, wala siya sa 5th level ng Ghost Gate, then nasa 6th level siya or later. Medyo sumakit ang ulo ni Yezuan, anuman ang mangyari, hahanapin muna niya ang kanyang daan patungo sa ika-6 na antas. Kaya lang, dahil sa pananabik niyang mahanap si Prince Rong sa lalong madaling panahon, medyo mabilis ang kanyang takbo, kaya medyo hindi sapat ang kaharian. Yung mga tao sa level na ito, mas mahirap siyang gumalaw, kasi may mga taong tumatakbo kung saan-saan, at kung mag-aaway ka dito, baka ma-target ka. Kasabay nito, ang antas na ito ay lubos na maghihigpit sa mga yapak ng mga tao, at habang mabilis na gumagalaw, walang gaanong oras para sa paglilinang. Sa pangkalahatan, ang mga taong pumasa sa antas ay medyo mataas kapag sila ay nahuli sa 9 na antas ng Ghost Gate, kaya madali nilang haharapin ito. Sa pagkakataong ito, nanatili si Yezuan sa Thundering Pass ng ilang araw bago siya nakarating sa ika-6 na antas. Ang lugar na iyon ay tinatawag na Land of Thunder, at walang mga patakaran para sa kulog sa loob nito, at kapag tumama ito sa lupa, ito ay kakalat, na 10 beses na mas nakakatakot kaysa sa Tempest Canyon. Si Yezuan ay muling umasa sa Sword Immortal clone upang madaling makapasa sa antas na ito at nakarating sa ika-6 na antas ng Ghost Gate. Nakakatakot talaga ang level na ito. Kabanata 1985, Prinsipe Rong. Kung ikukumpara ang Thundering Pass sa ika-6 na antas na ito ay simpleng pediatric. Ang kapaligiran ng ika-6 na antas ng Ghost Gate na ito ay patuloy na makakasira sa laman at dugo ng mga mandirigma, at kung nais mong mabuhay dito, dapat kang magkaroon ng isang malakas na pangangatawan. Kung si Yezuan ay nalantad sa hangin, maaaring hindi siya makatagal kahit 1 segundo, kahit na mayroon siyang mabilis na bilis ng pagbawi ng bloodline ng Immortal God Phoenix, wala itong silbi. Sa 1 segundo, maaagnas na siya hanggang sa may iwan siyang walang buto. Sa kabutihang palad, ang Black Horn, na may Heart of the Demon Dragon at ang bloodline ng Immortal Phoenix, ay makakaligtas dito. Sayang at wala pa ring balita tungkol kay Prinsipe Rong sa ika-6 na antas ng Ghost Gate na ito. Si Yezuan ay nagsimulang mag-imbestiga muli, at pagkatapos ay natagpuan ang pasukan sa ika-7 antas. Sa kanyang sorpresa, sa kanyang kasalukuyang kakayahan, pagkatapos pumasok sa madilim na kailaliman, siya ay ganap na naagnas bago siya makaligtas ng 10 segundo. Ang bilis ng pagbawi at ang bilis ng kaagnasan ay hindi proporsyonal, at agad silang pinapatay. Sa desperasyon, magagamit lamang ni Yezuan ang kasanayang time rewind muli, bumalik sa nakaraan, at pagkatapos ay hayaang pumasa ang Sword Immortal clone.
Ang ikawalong palapag ng Ghost Gate ay tinatawag na Tianliang Pass, at napapalibutan ito ng puting kalawakan, walang ibang kulay, at napakasilaw nito, at mahihilo ka kapag tiningnan mo ito ng ilang beses. Sa antas na ito, ang mga ordinaryong tao ay dapat ipikit ang kanilang mga mata at magpatuloy, at ang kanilang pangunawa ay lubhang nabawasan, at gaano man sila kalakas, sila ay mawawalan ng landas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, muling nag-react ang induction token sa kamay ni Yezuan. Fair na, sa induction na ito, hinanap ito ni Yezuan. Ang ikapitong antas ng Ghost Gate ay isang lugar kung saan ang 7th rank Saint Venerable lamang ang maaaring pumunta dito, ngunit si Yezuan ay pumunta dito kasama ang kaharian ng 9 rank Saint King, at kailangan niyang sabihin na siya ay napaka-bold. Ang mga ordinaryong tao ay nabawasan ang kanilang pakiramdam dito at hindi maimulat ang kanilang mga mata, ngunit si Yezuan ay may isang Sword Immortal clone upang tulungan siyang makita ang daan, at ang kanyang larangan ng paningin ay medyo malawak. Kasama ng induction token pathfinding, mabilis niyang nahanap ang target. Sa kanyang harapan, isang matandang lalaki ang nakaupo sa lupa na nakapikit ang kanyang mga mata at nakakross ang kanyang mga tuhod, walang anumang paggalaw, at hindi niya alam na papalapit na si Yezuan. Sa wakas natagpuan na rin. Tiningnan ni Yezuan ang mukha ng taong ito, at ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang lumiwanag. Sa wakas, nahanap ko na. Ang Sword Immortal clone ay nagpatuloy sa pagsulong, at sa wakas ay humakbang sa hanay ng pangunawa ng kabilang partido. Kamahalan, mangyaring manatili, sabi ni Prinsipe Rong nang hindi binubuksan ang kanyang mga mata. Senyor, pinagkatiwalaan ako ng isang tao na pumunta sa iyo. Sabi ng Sword Immortal clone. Ha! Nang marinig ito ni Prinsipe Rong, hindi niya maiwasang buksan ang kanyang mga mata at sulyapan ito. At nalaman na ang mukha ng Sword Immortal clone ay hindi pamilyar. Sino ang nagpadala sa iyo? Gulat na sabi ni Prinsipe Rong. Gu Tianlei. Direktang sumagot si Yezuan. Siya pala, naunawaan kaagad ni Prinsipe Rong. Si Gu Tianlei ang unang bantay sa tabi ng Emperor ng Kangyan Ancient Kingdom, at siya ay nawawala, kaya inutusan si Gu Tianlei na magsimula ng investigasyon. Marami rin siyang pinapasok noon, pero dalawa lang ang nakahanap sa akin. At pareho silang patay, para mahanap mo sila, at maswerte ka. Sabi ni Prinsipe Rong, hindi napigil ang umiling, at sinabing, gayunpaman, ano pa ang silbi ng paghahanap nito, hindi natin alam ang tiyak na lokasyon ng 9 gates ng Ghost Gate na ito, kaya tayo lamang ang makakaasa sa ating sarili. Panipi, kung gayon, Senyor, alam mo ba kung saan ang pasukan sa ikawalong antas? Tanong ni Yezuan. Oo, pero minsan akong nakapunta doon, at muntik na akong makapasok dito. Lampas na sa inaasahan ko ang pagpunta mo rito sa kaharian na ito. Posible bang gusto mo pang pumunta sa ikawalong antas ng Ghost Gate? Tumango si Prince Rong. Nakabawi na siya sa kaharian ng 7th rank Saint Venerable, ngunit ang lakas na ito ay hindi sapat para makapunta sa ikawalong antas ng Ghost Gate, kaya mas mabuting manatili sa ikapitong antas na ito. Dito, bagamat saglit lang maimulat mo ang iyong mga mata, buti na lang at walang panganib, kaya mas pinipili ng karamihan na magtanim dito. Iyon ay hindi kinakailangan, maaari akong makarating sa ikapitong antas na ito, at natural na may kakayahang pumunta sa ikawalong antas, hanggat ang mga nakatatanda ay nagsasabi sa akin ng lokasyon. Sabi ni Yezuan, well, since you want to go and see, then go, walang direksyon dito. Pero alam ko kung saan yun, sumunod ka sa akin. Tumayo si Prince Rong habang nagsasalita, pagkatapos ay tumalikod at naglakad sa direksyon sa likuran niya. Nagmamadaling sumunod si Yezuan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating siya sa dulo ng ikapitong antas, at lumabas na si Prinsipe Rong ay may mahiwagang sandata na maaaring gamitin upang makilala ang direksyon, kaya't nahanap niya ang lugar na ito. Hindi mo maidilat ang iyong mga mata dito, sa sandaling imulat mo ito, agad kang mawala ng malay, at ang iyong persepsyon ay bababa sa isang napakababang antas, kailangan mong hanapin ang labasan mula sa pasukan na ito upang maabot ang ikawalong antas. Sabi ni Prinsipe Rong, nakikita ko, tumango si Yezuan, at pagkatapos ay hinayaan ang Sword Immortal clone na pumasok at tingnan. Puppet, matapos makita ni Prinsipe Rong ang Sword Immortal clone, ipinaalala niya, may mga tao rin na gustong gumamit ng mga puppet para makapasok noon, ngunit nawalan sila ng komunikasyon sa isa't isa.
Senyor, don't worry, hindi ordinaryo ang puppet ko. Ngumiti lang si Yezuan. Sa oras na ito, ang Sword Immortal clone ay nakapasok na. Siya ay may isang hindi magagapi na katawan, at ang kanyang mga mata ay bukas mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Si Prince Rong din ang unang pagkakataon na makakita ng taong kayang gawin ito. Siguro, mapapawi ba talaga niya ang mga kaugalian? Bagamat walang direksyon sa loob, naramdaman ni Yezuan ang posisyon ng Sword Immortal clone, at pagkatapos ay lumakad sa kabilang direksyon. Sa lalong madaling panahon, ito ay upang mahanap ang exit at umalis. Yung ikawalong level ng Ghost Gate, parang wala namang espesyal. Biglang nagsalita si Yezuan. Nang marinig ito, natigilan si Prinsipe Rong at gulat na nagtanong, nakapasa ka? Panipi, well, ngunit walang espesyal sa ikawalong antas. Tumango si Yezuan. Hindi ko inaasahan na papasa ka talaga. Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Prince Rong, ngunit hindi siya nagtanong, sinabi lang, ang ikawalong antas ng Ghost Gate. Narinig ko na ito ay antas ng ilusyon, kung hindi sapat ang lakas, sa sandaling pumasok ka, mahuhulog ka sa ilusyon, at hindi ka na magising. Panipi, mukhang nakita ko ang ilang mga tao na nakatayo sa lugar, hindi gumagawa ng anumang paggalaw. Tumango si Yezuan. Kung gayon ay malugod siya. Ang grupong ito ng mga tao ay nahulog sa isang mundo ng pantasya, ang iba ay tumatawa ng malazwa, ang iba ay umiiyak ng malungkot, at ang iba ay talagang nakatayo at gumagawa ng ilang uri ng paggalaw ng piston, sila ay lasing lang. Mabilis na lumipas ang Sword Immortal clone, kinuha ang Qiankun rings ng mga taong ito, at pagkatapos ay nagsimulang gumala. Sa ikawalong antas ng Ghost Gate na ito, hindi lahat ay nahulog sa isang ilusyon, at mayroon pa ring ilang mga tao na may mas determinadong pag-iisip. Kaya lang, lahat ng mga taong ito ay umaatres at naglilinang, dahil ito na ang ikawalong antas ng Ghost Gate, at ang susunod na antas ay ang ikasyam na antas ng Ghost Gate. Iyan na ang huling antas. Marahil, may isang paraan out. Kung ayaw mong lumabas, lahat ay mananatili sa unang antas, kaya bakit magpatuloy? Ang Sword Immortal clone ay naghanap sandali sa ikawalong antas ng Ghost Gate na ito, at sa wakas ay natagpuan ang pasukan sa ikasyam na antas. Ang pasukan sa ikasyam na antas ay talagang pinalakas na bersyon ng Phantom Array, ngunit ito ay walang silbi para sa Sword Immortal clone. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Sword Immortal clone ay direktang dumating sa ikasyam na antas ng Ghost Gate. Hindi ko alam kung ano ang nasa antas na ito. Kabanata 1986, ang tatlong ulo na aso ng Ghost Gate. Hindi agad pumunta si Yezuan, ngunit hayaan ang Sword Immortal na mag-clone ng pag-iimbestiga muna. Gayunpaman, wala siyang nakitang espesyal, maaaring ang ikasyam na antas ng Ghost Gate na ito, tulad ng ikawalong antas, ay isang antas na parang ilusyon, kaya hindi ito nahanap ng Sword Fairy clone. Nang nag-iisip si Yezuan kung pupunta siya at titingnan ng personal, may biglang yumuko. Kakaiba talaga, first grade saint talaga. Isang hindi pamilyar na boses ang nahulog sa tainga ng Sword Immortal clone. Nilingon ni Yezuan ang kanyang ulo at nalaman na ang taong dumating ay isang binata, ngunit ang aura sa katawan ng binata ay napakalakas, at natatakot siyang naabot niya ang 9-rank Saint Venerable. Dare to ask, may panganib ba sa level na ito? Sabi ng Sword Immortal clone. Delikado, hindi. Umiling ang binata at sinabing, walang panganib sa ikasyam na antas ng Ghost Gate na ito, at ang mga taong dumarating sa antas na ito ay walang ibang nahuhulog maliban sa pag-aaway at pagkamatay. Hindi, ito na ang huling daanan ng Ghost Gate, paanong walang panganib? Hindi makapaniwalang sabi ng Sword Immortal clone. Totoong walang panganib, ngunit ang mga darating sa ikasyam na antas ng Ghost Gate ay maiipit din dito at hindi makakalabas. Huminto ang binata at nagpatuloy, maliban na lang kung dumating ang Demon Spirit Ancient Kingdom para mag-recruit, at ang mga handang maglingkod sa Demon Spirit Ancient Kingdom ay maaaring umalis. Ang pangalawang paraan ay patayin ang asong may tatlong ulo sa dulo ng ikasyam na antas ng Ghost Gate, tumakas mula sa bilangguan at umalis. Ghost Gate Three-Headed Dog, anong kaharian ito? Nagtataka ang Sword Immortal clone. At least sa level ng Holy Emperor, alaga daw ito ng warden ng 9 levels of the Ghost Gate. Kung gusto mong umalis sa 9 levels of the Ghost Gate, kailangan mo itong patayin, pero walang nagtagumpay,
kaya hindi ko alam kung totoo o hindi. Umiling ang binata. Nakikita ko, salamat. Ang Sword Immortal clone ay tumango bilang pasasalamat. Ikaw, dapat maging puppet ka na lang, you can control a puppet to pass the level, nakakamangha. Ang binata ay mukhang naiintindihan niya ang Sword Immortal clone, at pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang mga kamao at sinabing, Palm. Panipi. Ang Sword Immortal clone ay tumingin sa kanyang papaalis na likod, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay ipinaalam ni Yezuan kay Prince Rong ang sitwasyon dito. Narinig ko ang tungkol sa tatlong ulo na aso ng Ghost Gate. Saglit na naalala ni Prinsipe Rong at sinabing, ito raw ang alagang hayop na pinalaki ng warden ng Ghost Gate mula pa noong bata pa siya, at ang kanyang lakas ay napakalakas, kahit na ang isang demonyong cultivator ng parehong antas ay maaaring hindi ito matalo. Kung tungkol sa warden, siya ang prinsipe ng korona ng Emperor ng Demon Spirit Ancient Kingdom, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa asong may tatlong ulo ng Ghost Gate, ngunit kakaunti ang nakakita sa kanya. Saglit na nag-isip si Yezuan at sinabing, dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay pumunta muna tayo sa ikasyam na antas ng Ghost Gate. Panipi, paano makarating doon? Nagulat si Prince Rong. Susunod, direktang binuksan ni Yezuan ang Void Gate, at pagkatapos nilang madaanan, nakarating sila sa ikasyam na antas ng Ghost Gate. Iyon ang unang pagkakataon na si Prince Rong, isang 7 ranggo na santo, ay nakarating sa ikasyam na antas ng Ghost Gate. Siyempre, ang isang santo na tulad ni Yezuan ay higit na isang himala. Gayunpaman, sa ikasyam na antas ng Ghost Gate, maaaring hindi lamang ang ika-8 ranggo na kagalang-galang na banal, ang ika-9 na ranggo na banal na kagalang-galang, at maraming mga santong hari at santong emperador. Ang mga taong ito ay pawang mga inapo ng mga taong nakulong sa ika-9 na antas ng Ghost Gate, kaya ang pagpasok ni Yezuan ay hindi kakaiba. Ang ika-9 na antas ng Ghost Gate na ito ay hindi malaki, lumingon si Yezuan, at natagpuan niya ang wala pang 100 matataas na antas na mga santo kagalang-galang, kung saan mayroong higit sa 29 na baitang mga banal na kagalang-galang. Sinabi ng binata noon na ang Demon Spirit Ancient Kingdom ay maaaring magpadala ng mga tao para mag-recruit, hanggat pumayag ang mga taong ito, pagkatapos ay gagamitin sila ng Demon Spirit Ancient Kingdom, at natural na aalis sila sa ika-9 na antas ng Ghost Gate sa oras na iyon. Sa mga hindi sumunod, natatakot akong manatili sila rito hanggang sa mapatay nila ang 3 ulong aso ng Ghost Gate. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Yezuan ang 3 ulo na aso ng Ghost Gate na kasing laki ng bundok. Ang nakakatakot na aura na iyon ang nagpabilis sa tibok ng puso ni Yezuan. Kung gusto ng Demon Spirit Ancient Kingdom na i-recruit ang mga taong ito, hindi ito dapat patayin, kaya dapat lang itong ibalik. Tiningnan ni Prinsipe Rong ang asong may 3 ulo ng Ghost Gate at dahan daw ang sinabi. Sa oras na ito, may biglang tumangay patungo sa 3 ulo na aso ng Ghost Gate. Ito ay isang asol na nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Yezuan ay may kaunting impresyon dito. Ang taong ito ang master na nag-free sa mga personal na gwardya ni Prince Rong sa mga eskultura ng yelo, at siya ngayon ay naglalakad patungo sa asong may 3 ulo ng Ghost Gate, marahil upang hamanin. Sa wakas ay magsisimula na ang Ice Emperor na hamanin ang 3 ulo na aso ng Ghost Gate. Tara, tingnan natin. Ang Ice Emperor, isang master ng Demon Spirit Ancient Kingdom, ay sa wakas ay lilipat na. Ang Ice Emperor ay ang pinuno ng pamilyang Leng sa Demon Spirit Ancient Kingdom, hindi ko alam kung anong mga pagkakamali ang nagawa niya. Siya ay pinalo sa 9 levels ng Ghost Gate, sinasabi na noong siya ay nasa 9 rank Holy Venerable, nakipag-away siya sa isang Holy Emperor at hindi natalo. Kung kaya niyang talunin itong Ghost Gate 3-headed dog, baka malaya na siya, pero itong Ghost Gate 3-headed dog na ito ay hindi maihahambing sa ordinaryong Holy Emperor, matatalo ba niya ito? Nang magsalita ang mga master na iyon, ang Ice Emperor ay naglakad na sa harap ng 3 ulo na aso ng Ghost Gate. Napansin na siya ng asong may 3 ulo ng Ghost Gate at binuksan ang 3 pares ng malalaking mata. Uminom. Ang Ice Emperor ay hindi nagsalita ng walang kaparirikon, at aktwal na naglunsad ng direktang pag-atake sa 3 ulo na aso ng Ghost Gate. Sayang at hindi man lang nakalusot ang suntok na ito sa depensa ng asong may 3 ulo ng Ghost Gate. Nang makita ito, hindi napigilan ng Ice Emperor na huminto, bagamat isang suntok lang,
naunawaan niya ang agwat sa pagitan niya at ng asong may tatlong ulo ng Ghost Gate, kaya't napabuntong hininga na lamang siya at nakahanap ng lugar upang magpatuloy sa paglilinang. Nako, kahit ang Ice Emperor ay hindi makalusot sa mga depensa nito, at mas imposible para sa atin, mag-cultivate tayo, kung makalusot tayo sa Holy Emperor, okay lang. Ang bawat isa ay umiling din ng sunod-sunod, at pagkatapos ay bumalik sa paglilinang. Para kay Yezuan, nakatingin siya sa malaking asong may tatlong ulo ng Ghost Gate. Kahit na hindi malakas ang pag-atake ng Sword Immortal Clone, mayroon itong one-hit na killing effect, at kung matrigger man ito, kahit na ang Ghost Gate na ito na may tatlong ulo na aso ay 10 beses na mas malakas, ito ay papatayin sa ilang segundo. Sa huling pagkakataong lumamon ng espasyo si Yezuan, hayaan ang Sword Immortal Clone na makalusot sa Ice Crystal Layer, umabot ito ng 500 taon. Ngayon, kung ang Sword Immortal Clone ay pinahihintulutan na salakayin itong Saint Emperor level Ghost Gate 3-headed dog, higit pa sa 500 taon, kahit na ito ay 1 taon, mararamdaman ni Yezuan na ito ay mahaba. It's not impossible, as long as I stay for another month, dapat walang problema. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan, at nag-isip siya sa kanyang puso. Sa oras na ito, isa lamang siyang santo sa unang ranggo, at si Heijiao ay isang santo sa ika-5 baitang, at tinatayang makakalaban lamang niya ang mga santo sa ika-4 na ranggo at ika-5 baitang. Gayunpaman, kung papayag ang manatili si Yezuan ng 1 buwan, maaari siyang makalusot sa 7th rank Saint Monarch, at sa oras na iyon, makakalaban ni Heijiao ang Saint Emperor level na Ghost Gate na 3-headed dog. Huwag kalimutan, si Yezuan ay mayroon pa ring super magic weapon ng Beast God Bell, at pagdating ng panahon, kapag ito ay nasugpo, ang lakas ng tatlong ulo na aso ng Ghost Gate ay makakapagbigay lamang ng 2%. Susunod, nakahanap si Yezuan ng isang lugar upang mag-retreat at magsaka, at gayon din si Prince Rong. Si Prinsipe Rong sa kanyang tuktok ay talagang isa ng malakas na Saint Emperor, ngunit kalaunan ay natalo siya sa isang tao, at nang siya ay malubhang nasugatan, ang kanyang kaharian ay bumagsak. Kabanata 1987, Pagtakas mula sa siyam na antas ng Ghost Gate. Hanggat binibigyan ng panahon si Prinsipe Rong, dapat walang problema sa pagbawi sa 9th rank Saint Venerable, ngunit kung gusto mong makabawi sa Holy Emperor, kailangan mo ng maraming makalangit at makalupang kayamanan. Sa makatuwid, hindi maaaring umasa si Yezuan sa Prinsipe Rong na ito, kailangan niyang umasa sa kanyang sarili. Sa 1 buwan, pag-uusapan natin muli. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Hindi ba't 3 ulo lang na aso ng Ghost Gate sa level ng Holy Emperor, ano ang kinakatakutan mo? Susunod, nanatili si Yezuan sa ika-9 na antas ng Ghost Gate na ito sa loob ng 1 buong buwan. Makalipas ang 1 buwan, ang kanyang kaharian ay bumagsak mula sa unang gradong Saint Monarch tungo sa ika-7 baitang Saint Monarch. At ang 3 Elder, Blackhorn, Breaking Heaven at Megatron ay nakalusot na sa 2nd grade Saint Emperor. Ngayon, halos sapat na ang lakas ni Blackhorn para patayin ang asong may 3 ulo. Hindi ko alam kung may ibang tao sa likod ng asong may 3 ulo ng Ghost Gate, pero may kakayahan akong ibalik ang oras, kaya patayin muna natin. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso, kaya pinalabas niya ang itim na sungay, at pagkatapos ay pumasok sa tiyan nito. Hoy, may pumunta doon sa asong may 3 ulo ng Ghost Gate. Paano ito magiging Holy Emperor Realm? Itong Black Dragon, ibang-iba ang aura sa na-encounter ko dati, anong bloodline? Ang mga master na iyon na nakulong sa ika-9 na antas ng Ghost Gate ay mukhang nagulat. Kahit si Prince Rong ay hindi alam kung ano ang gagawin ni Yezuan. Kung magtutulungan ang Blackhorn at Megatron, halos imposibleng pumatay, ngunit kung si Megatron ay magiging Beast God Bell, mas madali ito. Si Yezuan ay nasa katawan ni Heijiao, at pagkatapos mag-isip tungkol dito, direktang naglunsad siya ng pag-atake sa asong may 3 ulo ng Ghost Gate. Ang hakbang na ito ay direktang ang pinakamalakas na Devouring Dragon Roar. Bilang karagdagan, ang Beast God Bell ay lumitaw din, at ang 3 ulo na aso ng Ghost Gate ay agad na pinigilan ng 80% ng lakas nito. Ha! Ang asong may 3 ulo ng Ghost Gate ay nakaramdam ng kakaibang aura, at agad na tumangala upang makitang may paparating na itim na haligi ng apoy patungo sa kanya. Umuungol.
Ang tatlong aso ng Ghost Gate ay sabay na bumuka ang kanilang mga bibig at nagbuga ng tatlong itim na haligi ng apoy. Ang tatlong haligi ng itim na apoy ay nagsanib sa isa, at pagkatapos ay bumangga sa dagandong ng lumalamon na dragon. Gayunpaman, ang pag-ataking ito ay agad na naduroj ng lumalamon na epekto ng dagandong ng naglalaman na dragon. Boom! Ang lumalamon na dragon ay umungal, direktang tumagos sa katawan ng tatlong ulo na aso ng Ghost Gate, at ang epekto ng paglamon ay nilamon din ng tatlong ulo na aso ng Ghost Gate sa isang iglap. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. Isang system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. Ang asong may tatlong ulo ng Ghost Gate sa antas ng Holy Emperor ay direktang pinatay sa ilang segundo. Nagulat ang audience. Anong nangyayari? Oh my God! Ang tatlong ulo na aso ng Ghost Gate na kahit ang Ice Emperor ay hindi matulungan ay napatay sa ilang segundo. Nakakatakot ang pag-ataking iyon, higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa pag-atake ng Ice Emperor. Nagulat ang audience. Sa oras na ito, si Yezuan, na nasa katawan ni Heijiao, ay hindi napigil ang tumagilid ng bahagya, at direktang inutusan si Heijiao na puwersahang lunukan si Prince Rong sa kanyang katawan. Prinsipe Rong, isasama kita. Walang pakialam si Yezuan sa iba, at dirdiretsong pumasok sa gate sa likod ng asong may tatlong ulo ng Ghost Gate. At ang grupong iyon ng mga tao, pagkatapos makita ang eksenang ito, ay agad ding sumugod. Dati, hinarang sila sa likod ng pintong ito ng asong may tatlong ulo ng Ghost Gate, ngunit ngayong patay na ang asong may tatlong ulo ng Ghost Gate. Maaaring makaalis na sila sa Ghost Place na ito. Matapos dumaan si Yezuan sa pintuan na iyon, nalaman niyang ito ay isang madilim na lugar, at walang ilaw, ngunit wala itong epekto kay Yezuan kahit kaunti. Pumunta ka sa timog. Nanliit ang mga mata ni Yezuan, at mabilis niyang hinayaan ang itim na sungay na walisin patungo sa timog. Dati, nag-utos siya ng death chase kay Gu Tianlei, at si Gu Tianlei ay nasa timog sa oras na ito, kaya dapat ito ang Kangyan Ancient Kingdom. Ding! Kinukumpleto ng host ang isang random na gawain, reward, at ang bloodline ay isang beses na advance. Nailigtas si Prinsipe Rong, at natapos ang misyon ni Yezuan. Maaaring dahil sa masyadong matagal na pagkaantala si Yezuan, kaya ang gantimpala ay hindi masyadong nakakatukso, ngunit hindi ito masama, na nagpapabagal sa daloy ng paglamon ng espasyo. Isang araw sa labas, higit sa 2,000 taon sa loob, ito ay masyadong laban sa langit. At pagkatapos ni Yezuan, isang malaking bilang ng mga bilanggo ang lumabas sa 9 passes ng Ghost Gate. Natatakot ako, ang Demon Spirit Ancient Kingdom ay magiging magulo. Nailigtas ko na si Prinsipe Rong, saan mo ito kukunin? Nagmamadaling tinawag ni Yezuan si Gu Tianlei. Ano, wala ka ng problema? Nagulat si Gu Tianlei. Bago siya nakipagdeal kay Yezuan, naisip niya na kahit na maging maayos ang lahat, aabutin ito ng hindi bababa sa 10,000 taon, ngunit hindi niya inaasahan na ilang buwan lang ang itinagal ni Yezuan, na talagang nakakatakot. Ngayon na ang Red Dragon Territory ay natanggap na ng aking Kangyan Ancient Kingdom, pumunta ka kaagad sa Red Dragon Territory, at magpapadala ako ng isang tao na sumalubong sa iyo. Bumalik sa katinuan si Gu Tianlei at sumagot. Red Dragon Leader, walang problema. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Yezuan, ito ang labasan ng 9 gates ng Ghost Gate, bagamat hindi niya alam kung nasaan ito, ngunit hanggat nakahanap siya ng random na taong magtatanong, malalaman niya. Gayunpaman, hindi ganoon kadali. Sa sandaling namatay ang asong may tatlong ulo ng Ghost Gate, sa isang lugar sa 9 gates ng Ghost Gate, isang binata ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang tatlong ulo ay patay, at may pumatay sa kanya. Nagtaas ng kilay ang binata. Ang tatlong ulo sa kanyang bibig ay ang mga asong may tatlong ulo ng Ghost Gate, iyon ay, ang kanyang mga alaga. At siya ang warden ng 9 gates ng Ghost Gate. Ngayon, patay na ang asong may tatlong ulo ng Ghost Gate, na nangangahulugan na ang siyam na antas ng Ghost Gate ay nasira, kaya siya, bilang warden, ay natural na malungkot. Good guy, nakapatay talaga ako ng tatlong ulo, tingnan mo kung hindi kita papatayin. Ang mga mata ng binata ay kumislap, at dumaan siya sa ilang antas sa isang iglap, at pagkatapos ay tumayo sa harap ng gate. Sa oras na ito, nilamon na ang bangkay ng asong may tatlong ulo ng Ghost Gate, at wala nang natira.
Binabantayan ko ang siyam na daanan ng Ghost Gate, at tanging ang mga masunurin sa maharlikang pamilya ng aking Demon Spirit Ancient Kingdom ang maaaring lumabas, at ngayon ay may ibang tao na umaalis, at dapat silang parusahan. Walang sabi-sabing dumaan ang binata sa tarangkahan at nagsimulang tugisin ang mga takas. Sa kanyang lakas, kahit sa isang labanan, imposibleng madali siyang mapatay ng sinuman, lalo pa itong ituloy ng mag-isa. Gayunpaman, pagkatapos niyang patayin ang ilang mga bilanggo na nakatakas mula sa 9 gates ng Ghost Gate, nakaramdam siya ng hininga. Napataas ang kilay ng binata at tumingin sa timog. Ang hiningang ito ay direktang nakakuha ng kanyang atensyon, at sa sandaling iyon, hinabol niya ito. Maya-maya ay hinabol niya ang kabilang partido. Ang hiningang ito ay iniiwan ng itim na sungay. Si Yezuan, na nagmamadali, ay nagtaas ng kanyang kilay, at biglang may naramdaman, at agad na hiniling kay Heijiao na ilingon ang kanyang ulo upang tumingin. Nakita kong mabilis na papalapit ang isang binata. Ikaw, pinatay mo ang alaga ko. Malamig na ngumuso ang binata. Alagang hayop. Nang marinig ang pangalang ito, agad na nag-react si Yezuan. Ang alaga sa bibig ng kabilang partido ay hindi ang tatlong ulo na aso ng Ghost Gate, tama ba? Sa kasong ito, ang binatang ito ay ang warden ng 9 gates ng Ghost Gate, iyon ay, Heijian, ang prinsipe ng korona ng Demon Spirit Ancient Kingdom. Ito ay napakalakas na hininga, tinatansya na ito ay isang pangalawang Gradong Saint Emperor. Si Yezuan ay palihim na lumunok ng laway, at pagkatapos ay alam niyang nagtanong, sino ka? Panipi, Kabanata 1988, ang warden ng Ghost Gate. Yung asong may tatlong ulo ng Ghost Gate, pinatay mo. Hindi sinagot ng binata ang tanong at muling nagtanong. So ano? Malamig na sagot ni Yezuan. Kung oo, dapat kang mapahamak. Agad na nanlamig ang mga mata ng binata, at direktang pumatay sa itim na sungay. Gusto kong makita kung kasing lakas ka ng warden. Galit na sigaw ni Yezuan, direktang tinawag ang Sword Immortal Clone, at pagkatapos ay inatake si Heijian kasama ang itim na sungay. Boom! Agad na nagpalitan ng kamay ang magkabilang panig. Ang itim na sungay na may puso ng demonyong dragon ay napakalakas sa labanan, at kasama ng Sword Immortal Clone, kahit si Heijian ay sumasakit ang ulo. Ano ang pinanggalingan ng taong ito, na may lakas na hindi niya kayang taglayin? Sumimangot si Heijian, nag-iisip habang umaatake. Ang Demon Spirit Ancient Kingdom ay isang maliit na sinaunang bansa lamang, at may mga intermediate na sinaunang bansa at mga matataas na sinaunang bansa sa ibabaw nito. Gayunpaman, naramdaman niya na kahit na ito ay isang mataas na antas ng sinaunang bansa, maaaring hindi niya malilinang ang gayong anti-heaven na pag-iral. Pwede bang dojo? Inisip ito ni Heijian sa kanyang puso at naramdaman na imposible iyon. Sa sinaunang kaharian ng Demon Spirit, paano magkakaroon ng mga disipulo sa dojo? Anyway, hulihin mo muna si Yezuan. Ang Heijian na ito ay karapat-dapat na maging unang araw ng Demon Spirit Ancient Kingdom, na mas malakas kaysa sa tatlong ulo na aso ng Ghost Gate. Kung siya ay mabigla, medyo mahirap pumunta sa Red Dragon Territory. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso, handa na siyang gamitin ang Time Rewind skill para bumalik sa nakaraan. Noong nakaraang pagkakataon, nanatili siya ng isang buwan, at hindi na siya makapaghintay na bambahin ang tatlong ulo na aso ng Ghost Gate, at pagkatapos ay tumakas mula sa 9 passes ng Ghost Gate. Sa pagkakataong ito, mananatili siya ng ilang araw, maghintay ng panibagong tagumpay at aalis. Sa ganitong paraan, kahit napatayin siya ni Heijian, hindi niya ito matutulungan. Siyempre, kung gagawin mo ito, ang gantimpala para sa random na gawain ng pagliligtas kay Prince Rong ay malamang na bumaba ng isang bingga. Ding, ang host ay nag-trigger ng isang random na misyon, matagumpay na nakatakas, at inihatid si Prince Rong sa Imperial Capital ng Kangyan Ancient Kingdom. Isang system prompt ang tumunog, at ngayon, ayaw nang gamitin ni Yezuan ang Time Rewind skill. Sa kabutihang palad, misyon pagkatapos ng misyon. Pagkatapos ng lihim na pagsasaya, nagpasya pa rin si Yezuan na huwag nang makisali sa kabilang partido, tumalikod at umalis. Kung gusto mong umalis, iwan mo ako. Inilabas ng binata ang kanyang lakas para kumain ng gatas at sinubukang harangin si Yezuan. Kaya lang hindi niya alam ang mga detalye ni Yezuan. Sword Immortal Clone, go!
Kinokontrol ni Yezuan ang Sword Immortal clone para umalis, ngunit walang pakialam ang kabilang partido, at pagkatapos ay binaril lamang ang itim na sungay. Gayunpaman, ang itim na sungay na may puso ng demonyong dragon, kasama ang pangangatawan ng itim na kaliskis na dragon na lumamon dito, kahit na ang binata ay isang second-grade Saint Emperor, hindi niya ito mapigilan, kaya't patuloy lamang niya itong hinahaplos. Matapos ang Sword Immortal clone ay nagmamadali ng ilang sandali, biglang ginamit ni Yezuan ang transposition upang lumipat ng posisyon sa pagitan niya at ng Sword Immortal clone. Pagkatapos, hiniling ni Yezuan sa Sword Immortal clone na tanggapin ang itim na sungay sa lumalamon na espasyo at bitawan ito kasama ng Diyos. Namangha ang binata. Gayunpaman, bago niya nakita na ang Sword Immortal clone ay isang puppet, kaya hindi niya ito hinabol. At ngayon, nawala ang itim na sungay, at lumitaw muli ang Sword Fairy clone. Hindi niya maintindihan. Bago siya makapag-react, inalis ni Yezuan ang walang kapantay na pares ng mga espada, at ang Sword Immortal clone ay nawala kasama nito. Damn it! Nang makita ito, hindi napigilan ni Hijian ang pagmumura ng galit, at pagkatapos ay hinabol siya patungo sa timog. Sa oras na ito, sa isang lugar sa sinaunang kaharian ng Demon Spirit. Nakakatuwa naman na gusto mo rin akong mahuli. Malamig na bamantong hininga si Yezuan sa kanyang puso, pagkatapos ay tumingin sa mapa, at tinansya na siya ay makakapasok sa Red Dragon Territory sa halos kalahating araw. Ang Red Dragon Territory na ito ay dating teritoryo ng Demon Spirit Ancient Kingdom, ngunit sa Purgatory Battlefield, nabigo ang Kilin Ancient Clan na sinusuportahan ng Demon Spirit Ancient Kingdom, kaya ang Red Dragon Territory ay itinalaga sa Kangyan Ancient Kingdom. Nang pumasok si Yezuan sa 9 levels ng Ghost Gate, ang Red Dragon Territory na ito ay tinawag na, kaya ito na ngayon ang teritoryo ng Kangyan Ancient Kingdom. Hanggat papasok ka sa Red Dragon Territory, may darating na sisigot sa iyo. Gayunpaman, hindi ganoon kadali. Sa wakas nandito na. Makalipas ang kalahating araw, palihim na bamantong hininga si Yezuan sa kanyang puso matapos makita ang malaking pulang bungo ng ulo ng dragon sa kanyang harapan. Mukhang sa pagkakataong ito ay tapos na ang gawain. Sa sandaling iyon, pinakawalan niya ang Sword Immortal clone, at pagkatapos ay dumaan sa checkpoint ng hangganan sa pagitan ng dalawang bansa, at pagkatapos ay ginamit ang paraan ng transposition upang makapasok sa Red Dragon Territory. Ngunit sa oras na ito, ang lakas ng hininga, ingat kayong lahat. Ang general na nagbabantay sa hangganan ay biglang sumigaw ng galit. Tinitigan ito ng mga sundalong iyon at nalaman na ang taong dumating ay isang banal na emperador. Sa junction ng dalawang bansa, hindi makapasok ang sinumang master sa antas ng Saint Emperor sa teritoryo ng kabilang partido maliban kung anyayahan sila ng kabilang partido. At ang kasalukuyang general ng hangganan ay walang natanggap na anumang balita, ano ang gagawin ng kabilang panig. Ang banal na emperador na ito ay si Hijian, na dumating upang habulin si Yezuan, mabilis siyang sumilip sa harap ng Red Dragon Leader City Wall, at nagulat na sinabi, ang baluti ng sinaunang kaharian ng Kangyan, ano ang nangyayari? Panipi, sino ang darating, iulat mo ang iyong pangalan. Malakas na sumigaw ang general ng hangganan ng Kangyan Ancient Kingdom. Karapat-dapat bang malaman ng isang parang langgam ang pangalan ko? Hindi umimik si Hijian, bagkus ay direktang bumaril. Ang pangalawang ranggo na Saint Emperor, agad niyang pinatay ang border general na ito na isa lamang 9-rank Saint Venerable. Siya ay nasa retreat sa isang lugar sa 9 passes ng Ghost Gate noon, kaya hindi niya alam ang tungkol sa bagay na itinalaga ng Red Dragon Territory sa Kangyan Ancient Kingdom. Ngayon, napatay na niya ang border general ng Kangyan Ancient Kingdom, na nagdulot na ng kaguluhan. Wala siyang pakialam sa kahit ano pa, direkta siyang sumibak sa level at pumasok sa Red Dragon Territory, at patuloy na hinabol si Yezuan. Ang taong ito ay magdudulot ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Nagulat si Yezuan. Gayunpaman, ang Sword Immortal clone ay kumilos ng hiwalay sa kanya, at kahit na mahanap ito ng kabilang partido, ito ay walang silbi. Gu Tianlei, pagkatapos ay nakapasok si Hijian sa Red Dragon Pass. Nagmamadaling tinawag ni Yezuan si Gu Tianlei. Hindi dapat alam ng lalaking ito ang tungkol sa Red Dragon Collar, wait on, I'll be there soon. Sagot ni Gu Tianlei.
Kahit na ang kabilang partido ay hindi makakatulong sa itim na sulok, si Yezuan ay hindi nag-abala na makipaglaban sa kabilang partido. Heejun, alam mo ba na ang Red Dragon Territory ay teritoryo na ngayon ng Kangyan Ancient Kingdom? Biglang sumigaw si Yezuan. Ano? Nang marinig ito ni Heejun, bahagyang nagulat siya. Teritoryo ng Red Dragon, kailan ito naging teritoryo ng sinaunang kaharian ng Kangyan? Gayunpaman, nang maisip niya ang bagong hangganan na naitatag noon sa Red Dragon Territory, naramdaman niyang may mali. Nilusob na niya ang teritoryo ng sinaunang kaharian ng Kangyan, at napatay din niya ang isang general ng hangganan ng sinaunang kaharian ng Kangyan. Kailangan mong manatili, kahit na ano. Kumislap ang mga mata ni Heejun, at muling binaril si Yezuan. Lola, huwag mo akong piliting ibalik ang oras at patayin ka. Galit na saway ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, ayaw niyang gumamit ng oras para bumalik, ngunit kung ang Heejun na ito ay naghahanap ng kamatayan, hindi niya ito tatutol na gamitin ito kahit minsan. Kaya lang, kung gagawin niya iyon, hindi niya makumplito ang kanyang mga random na gawain. Sa sandaling ito, isa pang figure ang biglang tumawid sa kalangitan. Shajian, galit na sigaw ng kabilang partido. Nang marinig ni Heejun ang boses na ito, agad niyang nilingan ang kanyang ulo. Gu Tianlei, Kabanata 1989, Pagsabog sa sarili. Gu Tianlei, hindi napigilan ni Heejun ang sumigaw. Si Gu Tianlei, ang pulang lalaki sa tabi ng emperador ng sinaunang kaharian ng Kangyan, paanong hindi niya ito makikilala? Heejun, nilabag mo ang teritoryo ng aking Kangyan Ancient Kingdom. Sabi ni Gu Tianlei, kailan naging teritoryo ng iyong Kangyan Empire ang Red Dragon Territory na ito? Hindi naiwasang magtanong ni Heejun. Ang labanan sa Purgatory Battlefield ay natapos na, at ang aking Kangyan Ancient Kingdom ang nanalo. Sagot ni Gu Tianlei, ngayon, naiintindihan na ni Heejun. Hindi ko alam. Sagot ni Heejun na may malamig na mukha. Kung ganoon, mabilis tayong umatras. Sabi ni Gu Tianlei, hindi pwede. Sumulyap si Heejun kay Heijao at sinabing, pinatay niya ang aking alaga, gusto ko siyang makuhang muli. Panipi, mga alagang hayop. Labis na nagulat si Gu Tianlei nang marinig niya ito. Yezuan, talagang pinatay ang 3 ulo na aso ng Ghost Gate. Nang marinig ni Gu Tianlei ang balita noon, naisip niya na may tutulong sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ito. Ang taong ito ay pumasok sa aking bansa para sa pagdiriwang, natural na ito ay hahawakan ng aking Kangyan Ancient Kingdom, at malalaman ng aking Kangyan Ancient Kingdom ang mga pasikot-sikot ng bagay na ito, Heejun, mas mabuting umatras ka kaagad. Sabi ni Gu Tianlei, gusto lang magsalita ni Heejun, ngunit sa susunod na sandali, nakita niya si Gu Tianlei na kumuha ng communication token at pinakinggan ito. Biglang nagbago ang mukha ni Gu Tianlei. Heejun, bagamat hindi mo alam, ngunit talagang pinatay mo ang isang general sa hangganan ng aking bansa, dahil ito ang kaso, kung gayon maaari lang kitang mahuli. Sabi ni Gu Tianlei, ikaw lang, naningkit ang mga mata ni Heejun. Sa akin, tama na. Hindi umimik si Gu Tianlei, at direktang bumaril. Nang makita ito, agad ding inutusan ni Yezuan sa kabilang panig si Heijao na kumilos. Hindi siya matutulungan ni Heejun noon, ngunit ngayon kay Gu Tianlei, natural na mas malaki ang tsansa na manalo. Boom! Biglang nag-away ang magkabilang panig. Gayunpaman, kailangan kong sabihin na ang lakas ni Heejun na ito ay napakalakas. Pagkatapos ng lahat, siya ang korona ng prinsipe ng Demon Spirit Ancient Kingdom, ngunit si Gu Tianlei ay hindi mahina, kasama ang itim na sungay, si Heejun ay pinigilan. Mukhang wala na, tara na. Mabilis na nagdesisyon si Heejun, tumalikod at umalis. Gusto ko nang umalis, huli na. Bahagyang kumulat ang mga sulok ng bibig ni Gu Tianlei. Nang marinig ito, agad na ibinaling ni Heejun ang kanyang ulo at nakitang may 2 hininga na mabilis na lumalapit. Sa Gu Tianlei, mayroon talagang 3 pangalawang gradong Saint Emperors. Bastard, mag-uudyok ka ng digmaan sa pagitan ng 2 bansa. Galit na sigaw ni Heejun. Isang Gu Tianlei at Heijao, kakayanin niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay magkakaroon ng 2 tao na haarang sa kanya sa isang ditor. Ngayon, problemado ako. Bagaman ikaw ang magiging emperador ng Demon Spirit Ancient Kingdom,
hindi ka maaaring makalusot sa teritoryo ng aking Kangyan Ancient Kingdom at papatayin ang ating mga general, natural na kukunin kita at babalik sa Imperial Capital, at ipapababa ka ng emperador. Ang boses ni Gu Tianlei ay nahulog sa tainga ni He Jian. Sa oras na ito, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni He Jian. Sa pagkakataong ito kaya ay pagsasabwatan ng sinaunang kaharian ng Kangyan. Ang layunin ay upang akayin siya sa labas ng mga hangganan. Bastard, gusto mo akong mahuli, ngunit walang pinto. Galit na sambat ni He Jian, at biglang lumakas ang kanyang hininga. Natakot si Gu Tianlei at ang iba pa na mabilis na bumulong pabalik. Sa huli, pagkatapos ng putok, sumabog ang katawan ni He Jian. Sumabog. Itong si He Jian, nakakaloka, di ba? Arestuhin lang natin siya, at sisabog na siya ng husto. Nagulat si Gu Tianlei, ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman niyang may mali. Hindi, isa lang itong clone, hindi ang Diyos ni He Jian. Nag-react siya. Dati, gusto nilang arestuhin si He Jian, pero gusto lang nilang mangikil ng halaga. Tutal, pinatay ni He Jian ang isang general sa hangganan sa Kangyan Ancient Kingdom. Gayunpaman, desperadong pinasabog ni He Jian ang kanyang sarili, na napaka hindi makatwiran. Kaya't tiningnan ni Gu Tianlei ng maigi, at sigurado, hindi si He Jian na ito ang Diyos. Gayunpaman, pagkasabi niyon, matagumpay na naipadala ni Yezuan si Prinsipe Rong sa teritoryo ng sinaunang kaharian ng Kangyan, ngunit ang random na kinakailangan sa gawain ay ang pabolaikan si Prinsipe Rong sa kabisera ng Imperial, kaya hindi pa tapos ang gawain. Pagkatapos, pinakawalan ni Yezuan si Prince Rong. Nakita ko si Prince Rong. Nang makita ni Gu Tianlei at ng tatlo si Prinsipe Rong, agad nilang pinagsalikop ang kanilang mga kamao at sinabing, "Excuse me," nagsalita si Prinsipe Rong, pagkatapos ay bumagsak ang kanyang tingin sa Sword Immortal, at sinabing, "Ang binatang ito ay bata at nangangako, kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakaalis sa 9 levels ng Ghost Gate, kaya dapat akong bigyan ng gantimpala ng malaki." Panipi, hindi inaasahan ni Gu Tianlei na talagang may iligtas ni Yezuan si Prince Rong, ngunit sa pag-iisip ng talento ng huli, medyo natigilan siya. Itong anak, di kaya'y disipulo siya ng dojo at pumunta sa atin para mag-practice. Si Gu Tianlei ay may ilang pagdududa sa kanyang puso. Gayunpaman, pag-usapan natin ito kapag nakarating na tayo sa kabisera ng Imperial. Sa sandaling iyon, nagsimula silang magmadali, at wala pang 2 araw, dumating si Yezuan sa Imperial na kabisera ng Kangyan Ancient Kingdom. Ding, kinukumpleto ng host ang isang random na gawain at ginagantimpalaan ang Sword Immortal para sa pagdating sa advanced na antas. Nag-prompt ang system. Pagkatapos makinig ni Yezuan, hindi maiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, ang gantimpala ay talagang mapagbigay. Kapag ang Sword Immortal ay bumaba sa advanced level, maaari nitong mapataas ng husto ang kanyang combat power, at kung siya ay maghagis ng Sword Flying Immortal, ang posibilidad na mag-trigger ng one-hit kill effect ay mas mataas. Nakakapanibago, dapat mong malaman na siya ay nag-improve ng isang beses, at sa bawat oras na siya ay bumuti sa hinaharap, siya ay kailangang kumonsumo ng 6 na lumamon na puntos. Sa madaling salita, ang random na gawaing ito ay katumbas ng 6 na mga puntong lumalamon. Kaya lang kung gusto mong magpatuloy sa pag-asenso, kailangan mo ng 9 na paglalamon. Pagkatapos, dinala ni Gu Tianlei at Prinsipe Rong si Yezuan sa palasyo at nakilala ang emperador ng sinaunang kaharian ng Kangyan. Ang emperador ng sinaunang kaharian ng Kangyan na ito, bagamat siya ay nasa antas lamang ng isang primera klaseng santo emperador, ay namamahala ng maayos sa bansa at minamahal ng iba. Si Yezuan ay isang produkto upang sambahin, magbigay ng mansyon sa palasyo, at mga kagandahan. Ang emperador ng Kangyan Ancient Kingdom ay hindi maramo, at direktang ginantimpalaan si Yezuan ng maraming bagay, na sapat na upang linangin ang isang mataas na antas na Saint Venerable. Sayang ayoko ng ganito ngayon. Brother Huang, ang mga kwalifikasyon ni Yezuan ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao, hindi mo ba naisip na ang mga bagay na ibinigay mo sa kanya ay masyadong makulit? Sa oras na ito, biglang sinabi ni Prinsipe Rong, "Anong ibig mong sabihin?" Natigilan si Emperor Kangyan.
Kung hindi ako nagkakamali, maya-maya, ang anak ko ng royal family ng Kangyan Ancient Kingdom ay pupunta sa Golden Feather Dojo? Tama ba? Sabi ni Prinsipe Rong. Tama, ano ang ibig sabihin ng Imperial Brother? Sinusubukan ba niyang hayaan si Yezua na pumalit sa isang lugar? Ang sabi ng emperador ng sinaunang kaharian ng Kangyan. Oo, sa mga kwalifikasyon ni Yezuan, kahit ang pinakamataas na henyo ng aking Kangyan Ancient Kingdom ay matatakpan sa kanyang harapan, tiyak na makakapanalo siya ng isang lugar, at kahit na, makakapasa siya sa dojo assessment. Tumango si Prinsipe Rong. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yezuan na magtanong, Dojo, ano ito? Panipi, hindi mo alam. Nagulat si Prince Rong, naisip pa rin niya na si Yezuan ay isang disipulo ng dojo, kung hindi ay magiging napakademonyo niya. Si Fang Kai, sa katunayan, nag-iinarte lang sila, at ang ginawa nila para kay Yezuan ay umaasa lang na mapalapit kay Yezuan, ngunit hindi niya inaasahan na si Yezuan ay hindi isang disipulo ng dojo. Kabanata 1990, Siyam na Langit. Wala akong narinig tungkol dito. Umiling si Yezuan. Nagulat si Prince Rong kung hindi lalabas si Yezuan sa dojo, kung gayon saan pa malilinang ang gayong henyo. Ang pagtawid sa labanan ng dalawang dakilang kaharian, grabe lang. Kung papasok siya sa Golden Feather Dojo, hindi may iwasang siya ang magiging pinakanakasisilaw na bagong bituin ng Golden Feather Dojo, kung gayon ang aking Kangyan Ancient Kingdom ay tataas din sa tuktok. Si Emperor Kangyan Ancient Kingdom, sina Prince Rong at Gu Tianlei ay nag-isip ng gayon sa kanilang mga puso. Sa oras na ito, ipinaliwanag ni Gu Tianlei kay Yezuan, kung ito man ay ang aking Kangyan Ancient Kingdom o ang Demon Spirit. Ancient Kingdom, lahat sila ay itinatag sa paligid ng Golden Feather Dojo. Ang Golden Feather Dojo na ito ay isang behemoth, at sinasabing mayroong isang master sa antas ng kalahating hakbang na Dao Monarch. Siyempre, ang tinatawag nating Golden Feather Dojo ngayon ay isang sangay lamang, na itinayo sa ibabaw ng Double Heaven. Nang marinig ito, muling natigilan si Yezuan, at gulat na sinabi, Double Heaven, ito ay muli. Langit, mayroong siyam na langit, at ang lugar na kinaroroonan natin sa kasalukuyan ay ang isang langit, at ang sanga ng Golden Feather Dojo ay ang kapangyarihan ng dalawang langit. Ang dobleng langit ay higit pa sa unang mabigat na langit, at ang mga kayamanan ng langit at lupa, ang kapaligiran, ang mga pagkakataon, at iba pa, ay hindi maihahambing sa unang langit. Paliwanag ni Prinsipe Rong. 9 Heavens. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Yezuan, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Hindi namin masyadong alam ang tungkol sa mga gawain ng 9 Heavens, ngunit ang Golden Feather Dojo Headquarters ay sinasabing kabilang sa pinakamataas na puwersa sa 3 Heavens. Sinabi ni Emperor Kangyan Ancient Kingdom. Kung gayon, ano ang kaharian ng Half-Step Dao Monarch? Tanong muli ni Yezuan. Pagkatapos ng Holy Emperor, sinimulan niyang hawakan ang Heavenly Dao, ang Half-Step Heavenly Monarch, ang Heavenly Monarch, ang Invincible Heavenly Monarch, at ang Half-Step Dao Monarch ay pagkatapos ng Invincible Heavenly Monarch, ang ganitong uri ng kaharian ay hindi natin mauunawaan. Umiling si Emperor Kangyan, nakikita ko, bahagyang tumango si Yezuan at hindi na nagtanong pa. Kung tutuusin, isa na lang siyang Saint Monarch ngayon, at pagkatapos ng Saint Monarch, may mga Saint Emperors, at Saint Emperors, at napakalayo niya sa kaharian na iyon. Nang makitang ganito si Yezuan, muling sinabi ng Emperor ng Kangyan Ancient Kingdom, dahil ito ang kaso, pagkatapos ay napagpasyahan na, pagdating ng panahon, Yezuan, ikaw at ako, ang elite ng imperial na pamilya ng Kangyan Ancient Kingdom, ay magkasamang pupunta sa dojo upang lumahok sa pagtatasa. Panipi, kung gayon, salamat Emperor. Nagpasalamat si Yezuan sa kanya. Ang akala niya ay malapit na niyang maabot ang rurok ng mundo, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay dulo lang ng malaking bato ng yelo, pero ayos lang, hanggang ngayon ay nilinang niya, at maituturing lamang siyang umiinit. Hindi ko alam, kapag nakapasok siya sa kaharian na iyon, gaano siya kalakas. Pagkatapos, nanatili si Yezuan sa palasyo ng sinaunang kaharian ng Kangyan. Dahil sa trespass time ni Hijian noon, ang Kangyan Ancient Kingdom ay nagpilit din sa Demon Spirit Ancient Kingdom, at pagkatapos ay humingi ng kabayaran.
Medyo malungkot ang Demon Spirit Ancient Kingdom, hindi lang ang 9 gates ng Ghost Gate ang napilitan, kundi isa sa mga doppelganger ni Hijian ay nawasak din, nakatumbas ng pagkabali ng kanyang mga ngipin at maaari lamang lumunok sa kanyang tiyan. Sa susunod na yugto ng panahon, nagpahinga si Yezuan sa kanyang sariling tirahan, at habang lumilipas ang panahon, ang kanyang kaharian ay patuloy na umunlad. Makalipas ang 10 araw, ding, nakalusot ang host, at siya ang kasalukuyang 9-rank Saint Monarch. Si Ding, ang Flame God Kilin, Megatron, ang Heaven-breaking God Ape, at ang Devouring Black Scale Dragon, ay kasalukuyang 4-rank Saint Emperor. Realm Breakthrough, ang kanilang lakas ay lubos na bumubuti. Kung si Yezuan ay magsisimulang mabaliw sa oras na ito, walang sinuman sa buong Kangyan Ancient Kingdom ang makakapigil sa kanya. Gayunpaman, ngayon ay wala na siyang kakulangan sa cultivation resources, kaya wala siyang beastly nature, at winasak niya ang buong Kangyan Ancient Kingdom, at sa parehong oras, siya ay tamad na pumunta sa Demon Spirit Ancient Kingdom. Malapit na, oras na. Ngayon, ang pangkat ng sinaunang kaharian ng Kangyan ay handa nang pumunta sa dulo ng unang langit, kung saan mayroong daan patungo sa ikalawang langit. Nang dumating si Yezuan sa Assembly Point, nakita niya ang mga royal elite ng Kangyan Ancient Kingdom, lahat ay nakatingin sa kanya. Narinig ko na ang itim na dragon sa likod niya ay may lakas na makipaglaban kay Hijian, ang warden ng 9 gates ng Ghost Gate. Nakakatakot, maaaring ito ay nilinang ng isang intermediate o mataas na antas ng sinaunang bansa. Siguradong matagumpay siyang makapasa sa assessment at makapasok sa Golden Feather Dojo. Dapat mautol ka mamaya, baka ikaw na ang bahala sa amin. Ang mga royal elite na ito ay hindi pa masyadong matanda, ngunit ang pinakamalakas ay ang 9-rank Saint Venerable, na nakakatugon lamang sa mga kinakailangan ng Golden Feather Dojo. Bagamat sinasabing ang lakas ay ang itim na sungay, ngunit kayang paamuhin ni Yezuan ang gayong itim na dragon, tiyak na hindi ito isang lampara na matipid sa gasolina, kahit na ito ay isang siyam na ranggo na Santulmon Arco, hindi ito maaaring maliitin. Sa katunayan, kung si Yezuan ay bumagsak ng buong lakas, ang kanyang lakas ay hindi magiging mas masahol kaysa kay Xu Lao, kahit na hindi niya maihahambing kay Heijiao, ngunit maaari rin niyang harapin ang mga royal elite na ito. Kung tutuusin, isa siyang super genius na nakapasa sa ika-18 palapag ng Trial Tower, at kung nalampasan niya ito ng ilang sandali, baka ma-challenge niya ang ika-19 na palapag. Phew! Sa oras na ito, isang gintong daping ang biglang bumaba mula sa langit, na may ilang figure sa likod nito, at kasama rin si Gu Tianlei. Ito lang ang Saint Emperor level na Holy Beast sa aking Kangyan Ancient Kingdom, at sa pagkakataong ito ay dadalhin tayo nito sa teleportation point ng Double Heaven. Nakilala ito ng Royal Elite. Sige, akyat ka na. Sigaw ni Gu Tianlei. Pagkatapos, ang grupong ito ng mga Royal Elite ay tumalon lahat sa likod ng Golden Rock. Gayunpaman, hindi ginawa ni Yezuan. Ang lakas ng itim na sungay ay 100 beses na mas malakas kaysa sa gintong rock, at kailangan pa itong magmadali. Walang sinabi si Gu Tianlei, naramdaman niyang mas malakas ang lakas ni Yezuan pagkaraan ng 10 araw, at natatakot ako na kahit siya ay hindi magiging kalaban. Pagkatapos ay nagsimulang magmadali ang grupo nila. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang isang grupo sa kanila sa isang teleportation point, at sa landing point, tinatayang dumating ang sugo ng Golden Feather Dojo. Nang matapos silang mag-teleport ay nakita nilang naghihintay doon ang mga taga-Golden Feather Dojo. Nakita ko na ang messenger. Agad na kinuha ni Gu Tianlei si Yezuan at ang iba pa para batiin siya. Ang mensahero ng dojo sa oras na ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, bagaman ang kanyang hitsura ay katamtaman, ngunit ang kanyang hininga ay hindi lahat. Napakalakas nito, kahit isang mataas na antas na Saint Emperor. Nang inag ang puso ni Yezuan. Gayunpaman, ang mataas na antas ng Saint Emperor ay nasa dojo, natatakot ako na hindi ito sapat upang makita. Pagkatapos ng lahat, kahit na ito ay sangay lamang ng Golden Feather Dojo ng ikalawang langit, mayroon ding mga master sa antas ng Heavenly Monarch. Kangyan Ancient Kingdom, maghintay muna tayo. Sigaw ng messenger ng dojo. Natigilan si Gu Tianlei, at hindi na siya nagtanong pa, nakatayo lang doon at naghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang grupo ng mga tao ang dumaong, at pagkatapos na tingnang mabuti ni Gu Tianlei,
Naunawaan niya na ang kabilang partido ay mula sa Demon Spirit Ancient Kingdom. Kayong dalawa ang huli, Terrana. Nang matapos magsalita ang envoy ng dojo, naglaslas siya patungo sa langit. Sa sumunod na sandali, nagulat ang lahat. Diyos, ito ay basag. Terrana. Bago makapag-react ang lahat, napalibutan sila ng ulap ng enerhiya, at pagkatapos ay mabilis na bumangon. Si Gu Tianlei at ang pinuno ng Demon Spirit Ancient Kingdom ay pinanood silang mabilis na umakyat sa langit, at hindi maiwasang magpakita ng inggit.